Kung gusto ng kaaway, mapatay ka. At pangatlong ginagawa ng kaaway, at trabaho ng kaaway ngayon, wasakin ka. Kaya huwag po kayo magtataka kung mayroong mga pamilya ngayon, wasak, walang nanay, walang tatay, magkakahiwalay, wasak ang pamilya. Kaya, minsan, tataka ka, bakit hindi nila maramdaman yung pagmamahal na hinahanap nila sa puso nila. Kasi nga, wasak. Kulang sila sa pagmamahal. So, dahil nga ganito ang sitwasyon ng mga tao sa mundo nito, so gusto ko muna sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang maingay. Makikinig ako. Maganda yung sinasabi ko siya. Okay. Dahil nga sa ganito ang sitwasyon ng mga tao, ninakaw ng diablo, ninakaw ng kaaway ang pagtitiwala nilang lahat sa Diyos. Ginawa ng tao ang lahat ng sarili nilang gusto. Kung ano ang maibigan nila, yun ang ginagawa nila. To the point na nalayo sila, nalayo sa Panginoon. Ang ginagawa nila ngayon ay laging labag sa kagustuhan ng Diyos. So, dahil nga sa ginagawa ng tao, ang lahat ng kanyang gusto, na hindi na niya kinukonsider ang Panginoon, hinayaan sila ng Diyos na gawin yun. At nung hinayaan sila ng Diyos, mabilis na sumama ang kalagayan ng mga tao dito sa mundo nito. Tanay ko kayo, ano masasabi niyo? Ang mundo ba natin ay pabuti o pasama? Parang hindi kumbinsin din iba. Ang mundo ba natin ay pabuti o pasama? Ibig sabihin, papunta ba tayo sa mabuti o papunta ba tayo sa masama? Tingnan niyo ang mga dyaryo ngayon. Sa mga dyaryo, makakita kayo, may pinatay dito, may hinogtap doon, may ninakaw dito, di ba? May inisnats doon. So, ibig sabihin, dapat maging malinaw sa atin na ang mundo natin pasama ng pasama. At iyan ay kasalanan ng tao sapagkat ang tao mismo ang pumili ng kalagayan na gusto niya. Sinunod niya yung lahat ng kanyang gusto. Yan ang ginawa ng isang bata. Okay? Yan ang ginawa ng isang batang lumaki sa isang bahay ng punan. Ang batang ito, sa kabila ng kanyang sitwasyon, na ang ganda ng kalagayan niya, may nag-aalaga sa kanya, may nag-aasikaso sa kanya, may tumitingin sa kanya, may nag-aalala sa kanya. Hindi niya nakita yun. Sa halip ang ginawa niya, ang naisip niya, nailip siya. So, nung nailip siya, naisipan niya ngayon tumakas. So, tumakas siya. Paglabas ko ng bahay ang pinay, naranasan niyang ginawin, naranasan niyang magutom, naranasan niyang mapagod. Kayo, naranasan niyo bang ginawin? Naranasan niyo na bang magutom? Naranasan niyo na bang mapagod? Ang batang ito, ganun din. Dahil nga sa nainip siya sa bahay ang tunay, lumabas siya, umakas siya. Ngayon ng time na yun, malamig sa lugar nila. Parang ganito, magde-December. Malamig. Ganitong time sa lugar nila ngayon. So, nung lumabas siya, dahil nga naranasan na magutom, nagtinda siya ng dyaryo. Yan. Nung nagtinda siya ng dyaryo, inakala niya na yung pera kikitain niya ay tapat na para makakain siya. Kaya lang hindi pa rin talaga eh. Hindi pa rin sumapat. Hindi pa sumapat yung pera ang kinita niya para makakain siya. So, lalo na pagdating ng gabi. Nandun lang siya sa tabi ng daan, kukunin yung mga dyaryo na binibenta niya, tapos ikukumot ng ganun sa sarili niya. Tingin nyo, hindi na kayo giginawin nun kung ikumot niyo yung dyaryo sa katawan niya. Manipis lang yun, pare. Yung dyaryo. Manipis lang yun. So, kinumot niya sa sarili niya. Kaya lang, napag-isip-isip niya na hindi siya tatagal sa ganung sitwasyon.
Lumapit siya sa isang pulis. Sabi niya, Mama, meron po ba kayong alam na pwede kong puntahan? Hindi ako giginawin, hindi ako magugutom, hindi ako mapapagod. Pagod na ako sa ganitong buhay ko. Sabi sa kanila ng polis, nakikita mo ba itong kasada na doon? Diretsuhin mo yan. Tapos sa susunod na kanto, kumatok ka doon sa bahay sa kaliwa. Tapos pag may lumapit, sabihin mo, John 3:16. So ginawa nga ng bata yung sinabi niya. Kumakad siya, kumatok siya, tapos pagkatok niya, may babae lumapit. Sabi ng bata, John 3:16. Ginawa ng babae, binuksan niya yung pinto. Sabi sa kanya, pumasok ka, hindi ka. So inupo siya doon sa isang park place, sa isang upuan na malapit sa painitan. Tapos umalis ang gabi. Habang nakaupo yung bata doon, nag-iisip siya at bata ka siya. Ano kaya ibig sabihin John 3:16? Ano kaya ibig sabihin ng John 3:16? Isang bagay ang nasigurado niya. Ang John 3:16 ay nagpapainit sa batang nanlalangin. Bumalik yung babae, tapos sabi niya, nagugutom ka ba? Sabi ng bata, opo, 2 araw po ako hindi kumakain. Kaya naniniwala po ako na kahit konting pagkain lang ako, mabubusog na ako. Pero hindi ganyan nangyari. Kasi, dinala siya ng babae sa kusina at pinakita sa kanya yung lamesa na punong-puno ng napakaraming pagkain. Sari-sari pa, parang nakikita ko eh. Yan. So, punong-puno daw yung maraming pagkain. And then, so, kumain siya. Kapag kumakain siya, nag-iisip pa rin siya. Ano kaya ang ibig sabihin ng John 3:16? Nag-iisip siya. Isang bagay na sigurado niya. Sabi niya, ang John 3:16 pala ay nagpapagusot sa batang nagugutom. So, nung nakakain na siya, halos hindi na maubos yung pagkain na ibinigay sa kanya ng babae. Ang dami. Ang dami ng pagkain eh. Hindi niya maubos eh. Hindi niya nga pwede ilaglag dito sa braso para makain ng iba eh. So, sa dami, hindi na niya maubos. Sabi sa kanya ng babae, umakit ka sa taas. Maligo ka at magbihis. So, ginawa nga ng bata, umakit siya sa taas. Tapos pagdating niya doon, sa banyo, nakita niya yung bata, meron lang nakahandang mainit na tubig. Tapos nandun na yung bihisan niya. So habang naliligo siya, habang nakapakan siya doon, nag-iisip-isip siya, nagtataka pa rin siya. Ano kaya ang ibig sabihin talaga ng John 3:16? Ano na pa ako nag-iisip eh? Ano kaya talaga ibig sabihin? Isang bagay pumasok sa isip niya. Ang John 3:16 pala, ay naglilinis sa batang marumi. Palabas niya, sinalubong siya ng babae, sabi sa kanya, halika, kasama ka na sa kwarto mo. Tinala siya sa kwarto, pagdating niya sa kwarto, nakita niya may isang higa ang malambot. Yan, sa isang higa ang malambot. Tapos, hinihiga siya ng babae, nung nanay, hinihiga siya doon. Tapos, kinumutan siya. Sabi sa kanya, hinawakan sa pag-igat, relax ka lang, at matulog ka ng mahiligin. Tapos umalis na yung babae. Habang nakikiga yung bata, iniisip pa rin niya, ano nga yung sabihin siya? Isang bagay na isip niya, ang John 3:16 pala ay nagbibigay kapahingahan sa batang napapagod. Habang iniisip na to, na-relax siya at nakatulog.